Hello guys! Pangalawang araw ng ating pagkukwentuhan sa ito guys, kung OFW kayo o di kaya magtatrabaho na or nagtatrabaho na, ito po ang tatlong bagay na dapat ninyong malaman. So ito guys, through my experience lang naman po. So kung OFW ka, kailangan bago ka umalis ng bansa, isulat mo na kung anong dahilan bakit ka aalis ng bansa. Para malaman mo at makapag-concentrate ka sa goal mo na hindi ka mawawala, na hindi ka madidistract sa lahat ng mga kung ano-anong nakikita ninyo na lifestyle sa ibang bansa. Kailangan focus ka lang doon sa mga listahan mo, bakit ka umalis ng bansa, kung ano ang rason. Pangalawa guys, kailangan matuto tayo sa usaping pera. Dahil minsan, kadalasan, hindi lang minsan, kadalasan, tayong mga OFW, pag nakaalis na tayo sa ating bansa, nawawala na tayo sa focus. Kung ano-ano na lang ginagawa natin sa ating pera, natatapos ang ating isang kontrata na wala tayong naipundar para sa ating mga sarili. So, kailangan guys, matuto tayo sa financial literacy. Marami po tayong marami po tayong mga source ngayon. Kasi, syempre, kahit sa social media, kahit sa YouTube, marami po tayong makukuha ng mga sources na mapagkukunan natin ng idea kung saan natin ilalagak yung ating pera. Siyempre, kailangan guys, legit ito na hindi tayo may i-scam dahil marami naman talagang nangyayari na tayo ay nakakalagay ng ating pera sa mga bagay-bagay na nawawala na hindi natin na makukuha. At saka guys, pangatlo, eto talaga napaka-importante talaga guys. Ako hindi ko to nagawa nung mga kabataan ko. Pero lately ko na lang na-realize guys na lahat ng mga OFW, wala silang long-term health insurance. Umaasa na lang sila sa insurance nila kung saan sila nagtatrabaho. Paano guys pag nauwi na tayo ng Pilipinas? Kadalasan naman na umuwi naman talaga tayo sa Pilipinas. Kahit nasabihin natin na tayo makapag-asawa sa ibang bansa, pero uuwi pa rin tayo sa ating sariling bansa. So doon, pag natapos natin yung ating long-term health insurance, sigurado, pag umuwi tayo guys sa ating sariling bansa, meron tayong magagamit kung ano man mangyayari sa atin sa sarili nating bansa. Kasi naka-reserve na tayo dun guys. So tayong mga OFW guys, ito talaga ang una nating gagawin. Bago tayo pumundar ng ibang mga material na bagay, isipan muna natin ang ating kalusugan dahil sa ating kalusugan, dito po nakasalalay ang ating lakas. Pag wala po tayong kalusugan, wala pa tayong lakas, wala po tayong pera, wala po tayong trabaho. So ayan lang guys, ito po ang tatlong tips ko lang sa inyo na aking mga kababayan minamahal na kailangan ilagay po natin sa ating isipan ang tatlong pinaka-importanting bagay na ito guys. Kaya ayan guys, good luck po sa ating lahat at saka mag-ingat po tayo lahat sa ating mga trabaho at saka ingatan po natin ang ating mga kalusugan. Yun na lang po muna at hanggang sa muli. Bye-bye!